ngayon gagawin ang presidential elections, malaki ang tsansang manalo si Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa research firm na Acquisition Apps. Sa kaparehong survey, trailing as alternative choices in former Vice President and current Naga City Mayor Leni Robredo at Senators Rafi Tulfo and Risa Ontiveros. Yan ang Agenda Weekend Report ni June Manalo. Ako si Sara Duterte. Nangunguna sa isang survey si Vice President Sara Duterte matapos niyang inanunsyo ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo ngayong 2028 elections. Sa isang pre-election presidential survey na isinagawa ng Acquisition Apps Incorporated mula February 19 to 20, ilang araw lang matapos ang deklarasyon ni VP Sara, lumabas na 43% ng mga na-survey ang pabor na maging pangulo siya ng bansa. Pumapangalawa naman sa kanya si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Okay mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? Sa ngayon sa video na ito, pag-usapan natin mga kaibigan, itong nag-umpisa na, 2 years pa naman yung election, pero mayroon ng tinatawag na pre-presidential survey mga kaibigan na inulunsad itong Bilyonaryo News Channel mga kaibigan na base po sa survey ay nangunguna na po si Sara sa pagiging isang presidente ngayong 2028 election. So in this case mga kaibigan, ito na siguro yung katuparan sa mga inaasam ng mga tao ngayon na meron kasing dalawang faction itong bansa natin. Mayroong mga taong pro-Duterte at saka anti-Duterte mga kaibigan. So kung sakali man na hindi ma-impeach itong si VP Sara mga kaibigan at hindi magagawa ng paraan sa Kongreso at saka sa Senado, so posible mga kaibigan na ito ituloy yung pagtakbo ni VP Sara na pagiging presidente sa 2028 election. At base po sa survey na ito mga kaibigan, pumangalawa itong si Leni Robredo sa survey ng presidential survey sa susunod na election. So tingnan natin mga kaibigan kung ano yung mga comments sa mga kababayan natin na nanonood sa video na ito na posted on Bilyonaryo News Channel mga kaibigan. Kung ano yung mga komento nila, babasahin natin. Okay, so dito may kita natin Go VP Sara. So congratulations. So nawa talaga ako kay Risa. Sino dinaya uli? Malaki talaga. Yung iba nasa 64K na ng participant ng survey. Kaya pala in desperate effort ng mga oposisyon ni VP Sara, dapat imbestigahan din ang mga nasa likod ng survey. Paano ito sinasagawa at sino nung pupundo dahil sa panahon ngayon malaki ang impluwensya ng survey lalo na sa mangmang at nagpapautong butante. So makikita natin sa survey dito mga kaibigan sa Bilyonaryo News Channel ay makikita natin na lahat ng mga nag-comment, halos lahat ng mga comment dito ay pro Sara Duterte. So ngayon mga kaibigan, siguro marami na namang gumagawa ng mga pre-survey, marami na nang gumagawa ng tinatawag na kalye survey mga kaibigan. So mas maganda siguro itong kalye survey. So napag-isipan natin na sana man lang mayroong mag-content ng kalye survey, magtanong sa mga kalye mga kaibigan sa bawat lungsod kung sino yung malakas, sino yung pabor kay Sara at paano para malaman ng taong bayan na ito talaga yung totoong survey. Pero sa survey na ito mga kaibigan, hindi natin alam kung paano ito sinosurvey. So ngayon makikita natin na itong mga ongoing nakakulong na mga Duterte allies na dawit sa flood control project mga kaibigan. So tingnan natin kung ito ba ay mananatili sa kulungan kung si VP Sara na ang tumatayong presidente sa bansa natin mga kaibigan. So kung sakali man na maging presidente itong si VP Sara, tingnan natin mga kaibigan kung mayroon pa bang iba na mga tauhan na ngayon nandito sa present administration na may pakulong ni VP Sara dahil po sa corruption, sa flood control at sa iba-ibang mga kaso mga kaibigan na pandarambong o anong kaso na ginagawa na nila sa bansa natin mga kaibigan So ngayon makikita natin na malakas itong si VP Sara. So tingnan natin sa susunod kung ano yung gagawin dahil malakas ito. Alam natin na mayroon talagang gagawin itong kongreso mga kaibigan mga kababayan para hindi matuloy yung pagtakbo
ng Vice Presidente. So alam naman natin na mayroong nakabinbin na impeachment complaint laban kay BP Sara. So kung sakali man na ma-impeach itong si BP Sara, kahit nasa nasa end of term na niya sa pagiging isang Vice Presidente, so hindi na niya magawang mag-file at tumakbo pauli na kahit anong posisyon sa gobyerno mga kaibigan dahil siya po ay na-impeach. So yan po yung update natin ngayon na sa ngayon mga kaibigan, lumalakas itong si BP Sara. So makita natin 43% na. 43%. So malapit na sa gitna mga kaibigan, no. So pag umabot niya ng 50%, so yan siguro. So di pa natin alam kung ano yung takbo sa sunod na mga buwan, sunod na taon. So makikita sa mga kalaban ni BP Sara na isa lang talaga ang pamaraan na hindi siya mananalo sa eleksyon, yun ang talagang ma-impeach siya sa kaniyang posisyon bilang Vice Presidente. So marami kasing mga ebidensya o mano na lumalabas na talagang impeachable at saka talagang pasok doon sa impeachment laban kay BP Sara. So maraming salamat mga kaibigan. Don't forget to subscribe our channel, Kuya Dudes. Maraming salamat sa inyong lahat.